Kung ginagamit ng anak mo ang WhatsApp para mag-chat sa mga kaibigan, malaki ang chance na dinidelete nila ang mga messages bago mo pa ito makita. Kaya kung tinatago nila ang conversations trying to avoid getting in trouble o simpleng nakikipag-chat sa mga taong hindi mo kilala bilang magulang, talagang nakaka-frustrate na parang hindi mo alam ang nangyayari. Pero may good news, pwede mo pa rin ma-access ang mga deleted WhatsApp messages mula sa phone ng anak mo gamit ang tamang tool. At dito na papasok ang mSpy. Ang mSpy ay isa sa pinaka-powerful na parental control app na available ngayon. It allows you to track ang mga WhatsApp messages pati na yung mga na-delete na, kaya lagi mong malalaman kung ano ang nangyayari. Sa video na to, papakita ko sa inyong paano gamitin ang mSpy para basahin ang mga deleted WhatsApp messages, kung anong ibang features ang kasama, at kung ito ba ang tamang choice para sa'yo. I'm also gonna show you how to get signed up, download, and all that good stuff. Let's start with the basics. How does mSpy allow you to see deleted WhatsApp messages? Sa WhatsApp, users are allowed to delete ang mga messages para sa sarili nila at pati na rin sa kausap nila, kaya parang nawala ang mga messages forever. Pero kapag in-install mo ang mSpy sa isang device, kinakapture nito at nilalogs ang mga messages in real time bago mo pa to ma-delete. Ibig sabihin, kahit na i-delete ng anak mo ang isang message, makikita mo pa rin ito sa mSpy dashboard. The app keeps a record of all WhatsApp conversations, including text messages, voice notes, pictures, and videos, kahit na tinanggal na nila ito sa phone. Ngayon na naiintindihan mo na kung paano ito gumagana, tingnan natin ang ilan sa mga key features bago tayo mag-demo at talaga makita kung paano gumagana ang produkto. Unang-una, tulad ng nabanggit ko, isa sa mga malaking key features ng mSpy ay makikita mo lahat ng WhatsApp chats pati na mga deleted messages. Sa mSpy, makikita mo ang bawat conversation sa WhatsApp kasama na ang mga sent at received messages. Kahit na i-delete ng anak mo ang isang message, may access ka pa rin dito. Ipinapakita ng dashboard ang mga details tulad ng buong conversation history, timestamps, kung kailan pinadala or natanggap ang message, pati na rin ang mga contact names at phone numbers ng mga tao nakachat nila. Isa pang key feature ng mSpy ay ang access sa WhatsApp call logs. Hindi lang para sa text messages ang WhatsApp. Ginagamit din ito para sa voice at video calls. Sa mSpy, you can track who your child is calling or receiving calls from, the exact time and duration of each call, and whether the call was answered or missed. Nakakatulong ito para maintindihan mo kung sino ang kausap nila at kung gaano kadalas these conversations are happening. Sunod ay ang pag-monitor ng mga shared media tulad ng photos, videos, at voice notes. Kung ang anak mo ay nagsisend o nagre-receive ng mga photos, video, o voice messages sa WhatsApp, mSpy gives you access to all of them. Kahit na i-delete nila ang isang photo o video mula sa kanilang chat, makikita mo pa rin ito sa mSpy dashboard. Lalo na, this is especially useful if you're worried about them sharing inappropriate content or receiving messages from strangers. Sunod ay ang keylogger. Isa sa most powerful features ng mSpy ang keylogger. This tool records everything na type sa phone, including ang mga WhatsApp messages kahit na hindi ito na-sent. So even if your child starts typing a message but decides to delete it before sending, mSpy will still capture the text, which allows you to see what they were thinking of saying. Sunod ay ang WhatsApp screen recording. Kasama rin sa mSpy screen recording feature na kumukuha ng screenshots ng WhatsApp chat sa regular intervals. Ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na makita kung anong itsura ng chat sa iba't ibang oras ng araw na nagbibigay pa ng karagdagang insight sa kanilang mga usapan. Lastly, ang mSpy ay tumatakbo sa stealth mode. Once installed, mSpy runs in stealth mode, meaning hindi malalaman ng anak mo na naka-install ang app sa kanilang phone. Hindi ito lalabas sa app list, hindi magpapadala ng notifications, and works silently in the background. Ibig sabihin nito, maaari mong i-monitor ang kanilang WhatsApp activity nang hindi nila alam, ensuring that they don't change their behavior just because they feel like they're being watched. Ngayon, tignan natin kung paano magsimula gamit ang mSpy. Ang unang step na kailangan mong gawin ay i-click ang link sa description sa ibaba. Dadalhin ka na to sa page na to. Pagtapos, ang susunod na gagawin natin ay i-click ang Try Now. Now, gagawa tayo ng mSpy account. Pwede mong gamitin ang iyong Google account o mag-type ng kahit anong email. I-click lang ang Continue. Next, kailangan mong mag-decide kung anong device ang imo-monitor mo, kung Android, iPhone, o gusto mong mag-decide later. After that, pipili ka ng plan na best fit sa needs mo. May ilang options sila at kung gusto mong makuha ang best price possible, mas maganda kung mag-sign up para sa mas mahabang 12-month plan. Pero ang 1-month plan ay usually $69.99. Ngunit ngayon ay makukuha mo na lang ito sa halagang $48.99. Kasama na dito ang lahat ng premium features para sa lahat ng iOS and Android devices, pati na rin ang invisible mode. Sunod naman ay yung 3-month plan at kasama rin ang lahat ng parehong features. Usually, ang presyo nito ay $40 a month, pero ngayon makukuha mo na lang ito sa halagang $28 a month. Lastly, ang 12-month plan. And again, makukuha mo ang lahat ng features. Usually, ang price nito ay $16.67 per month, but makukuha mo na lang ito sa halagang $11.67 a
month. Ngayon, i-click natin ang continue, then kailangan mong ilagay ang iyong payment information. Kapag naka-sign up ka na ng account, kailangan mo mag-download ng isang app na tinatawag na MStar and it'll prompt you to do this. Once you downloaded MStar, ipaprompt ka naman na mag-log in sa iyong account. Then, ang sunod na kailangan mong gawin ay i-connect ang phone na gusto mong gamitin. Kapag nakakonect na, kailangan mong maglaan ng oras para mag-backup ito. Hindi ko alam kung pareho sa lahat ng phone, pero sa phone ko, tumatagal ng mga 20 hanggang 25 minutes. Para lang malaman mo, kapag naka-plug na, hindi mo na kailangan patuloy pang i-plug in ang phone. Pero kung gusto mong magpatuloy sa pag-sync ng data, kailangan nasa parehong Wi-Fi network ang computer at ang phone. Kapag tapos na ang backup at okay na lahat, i-click mo lang ang link na to at dadalhin ka na sa dashboard. Kung mapapansin mo, ang dashboard na to ay super user-friendly at madaling gamitin. Mabilis ko lang mapapakita ang portion ng WhatsApp bago tayo magpatuloy sa buong overview. Kaya kung gusto mong makita ang mga deleted WhatsApp messages, ang kailangan mong lang gawin ay click ang WhatsApp at dito makikita mo ang lahat ng messages. Tulad ng sinabi ko, kahit na deleted na, makikita mo pa rin dito. Dito makikita mo mga contacts pati na rin ang phone logs. Kaya tulad ng sinabi ko, sobrang simple at straightforward lang nito gamitin. Pero tingnan pa rin natin ng mas malalim ang overview ng MSpy. Kaya na makikita mo, may maliit na dashboard dito. Nandiyan ang top visited websites, top calling contacts, at top messaging contacts na nagbibigay sa'yo ng mabilis na overview ng activity. Dito makikita mo ang mga calls at sa loob ng call section, makikita mo ang duration, petsa, at kung incoming o outgoing ang call. Susunod ay ang contacts. Dito mo makikita ang lahat ng contacts. Makikita mo rin ang browser history at browser bookmarks, pati na rin ang mga apps na naka-install sa phone. Additionally, makikita mo rin ang mga events at reminders. Lahat ng notes ay nandito rin at lalabas pa rin sila kahit na na-delete na sa phone. Maaari mong i-filter ang mga ito ayon sa date. At tulad ng nabanggit ko, nandiyan ang WhatsApp, pati na rin ang Line at Kik. Maaari mo rin i-track ang phone nila sa pamamagitan ng pag-click dito. At makikita mo ang exact location ng phone. May mga iba't ibang tools din sila na available pero kailangan mong mag-upgrade sa ibang plan para ma-access ito. Tulad ng Anonymous Instagram Viewer. Again, kailangan mong mag-subscribe sa Extreme plan para ma-access ito. Meron din silang GPS locator by link. Kailangan mo lang gawin ay gumawa ng unique URL para makuha ang precise location ng isang tao at hindi na kailangan ng device linking. Kung gusto mong mag-upgrade sa Extreme at Premium plans, kailangan mo lang gawin ay i-click ang Add New Device. Kaya tulad ng nasa unang plan, kung gusto mong kumuha ng 1-month plan, $99.99 ang presyo. Pero kung mas mahaba ang commitment, mas mababa ang presyo. So it's $32.24 with Extreme plan. Sa Extreme plan, makakakuha ka ng hidden microphone para sa Android, remote camera para sa Android, Anonymous Ag Viewer, at isang 1M assistant session. Then, sa Premium plan, ang price ay mula $69.99 para sa 1 month to $16.60 per month, depende sa haba ng commitment. Kaya tulad ng nabanggit natin kanina, ang Premium plan ay ang planong tinitignan natin ngayon. At ang Extreme plan naman ay may mga extra features tulad ng hidden microphone, remote camera, at iba pa. Napakasimple at madaling gamitin at kung gusto mong matiyak na makakuha ka ng pinakamagandang presyo, siguraduhin gamitin ng link sa description sa baba. Ngayon na napag-usapan na natin ang mga key features, kung paano mag-sign up at kung ano ang itsura ng dashboard, pag-usapan naman natin ang pros at cons. Simulan natin sa pros. Una, inaalaw ka nitong basahin ng mga deleted WhatsApp messages. May full access din sa WhatsApp chats, calls, photos, at videos, at higit sa lahat, ito ay gumagana sa stealth mode kaya hindi malalaman ng anak mo na minomonitor mo siya. Kasama rin dito ang keylogger at screen recording for more insight. It's also just very simple and easy to install and very easy to manage the dashboard remotely. Ngayon, para sa cons, kailangan mo ng physical access sa phone para ma-install ito at ang ilang advanced na features ay nangangailangan ng jailbreaking sa iPhone or rooting sa Android. It is also relatively expensive compared to the other monitoring apps. Hindi lahat ng features ay nag-work on every device. So definitely check compatibility before purchasing. Is MSpy for you? If you're a parent concerned about who your child is talking to, specifically on WhatsApp, MSpy is one of the best monitoring tools available. Nagbibigay ito ng access sa deleted messages, call logs, photos, and videos kaya alam mo kung ano ang nangyayari. Pero kung naghahanap ka ng mas mura o ayaw mong dumaan sa installation process, baka gusto mo mag-check ng ibang parental control apps na may mas kaunting features pero mas madaling isara. At the end of the day, knowing what happens on WhatsApp is about having peace of mind. Whether you're looking out for a younger sibling, wanting to make sure your child is safe, or gusto mo lang maintindihan kung paano nag-work ang mga tools na to, MSpy makes it possible to see those deleted message and track conversations in real time. Ayan, tapos na ang video na to. Gusto kong marinig kung nagamit mo na ba ang MSpy lalo na sa WhatsApp o kahit nasa ibang features nito. Ang channel na to ay para tulungan ka maging in control sa iyong online security, privacy, at mga digital tools. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at mag-iwan ng comments o questions sa baba. Gusto naming marinig yan mula sa'yo. Maraming salamat sa panonood at magkikita-kita tayo sa susunod na video.